Ulitin ko po. Romans o Roma, mga taga-Roma. Chapter 7, verses 14 hanggang 25. So, ang title po ng ating aralin ay pinamagatan kong Flesh and Spirit. Hindi ko, Flesh and Spirit. So, basahin ko po sa wikang Tagalog. At tatayo po tayo. Okay na po ba? Maaari po tayong tumayo. Binapagalang sa salita ng Diyos. Roma 7:14 to 25. Alam natin ang kautusan ay espiritual. Ngunit ako'y makalaman at alipin ng kasalanan. Hindi ko maunawaan ang aking sarili, sapagkat hindi ko ginagawa ang gusto ko. Sa halip, ang kinasusukluman ko ang siya kong ginagawa. Ngayon, kung ginagawa ko ang hindi ko gusto, nangangahulugang sumasang-ayon ako na mabuti nga ang kautusan. Kung gayon, hindi na ako ang may kagagawa niyon, kundi ang kasalanang nananatili sa akin. Alam kong walang mabuting bagay na nananatili sa aking katawang makalaman. Kaya kong naisin ang mabuti, ngunit hindi ko nga lamang magawa ang mabuting ninanais ko. Sapagkat hindi ko ginagawa ang mabuting gusto ko, ang masamang hindi ko gusto, ang siya kong ginagawa. Kung ang ginagawa ko ay hindi ko nais, hindi na ako ang gumagawa nito, kundi ang makasan. Ulitin ko, naulit ko ata. Verse 21. Ito ang natuklasan ko. Kapag nais kong gumawa ng mabuti, ang masama ang malapit sa akin. 22. Sa kaibuturan ng aking puso, ako'y nalulugod sa kautusan ng Diyos. Ngunit may ibang kapangyarihan sa mga bahagi ng aking katawan na salungat sa tuntunin ng aking isip. Ipinapaalipin ako ng kapangyarihang ito sa kasalanang nananatili sa aking katawan. Anong saklap ng aking kalagayan? Sino kaya ang magliligtas sa akin sa kalagayang ito? Na nagpapahamak sa akin? Wala nang iba kundi ang Diyos sa magitan ni Hesukristo na ating Panginoon. Salamat sa Kanya. Ito nga ang kalagayan ko. Ang aking isip, sa aking isip, pinaglilingkuran ko ang kautusan ng Diyos, ngunit sa aking katawang makalaman, pinaglilingkuran ko ang tuntunin ng kasalanan. Let's pray. Aming dakilang Diyos na makapangyarihan sa lahat. Aming Ama, sa aming pag-aaral, patnubayan kami, tulungan niyo po kami. Tayo po ang manguna sa amin ng iyong mga salita. Ang tangi namin marinig, Panginoon, ngayong oras na ito, ang iyong pagtuturo, ang iyong Santong Espiritu, Panginoon, ang aming maging teacher ngayong oras na ito. Gamitin niyo lang po ang iyong likod bilang daluyan ng iyong mga pagpapala. At God, salamat, Panginoon, sa mga salita mo, Panginoon, na patuloy na nagre-remain sa amin, nagbibigay ng comfort sa amin, at nagbibigay ng hamon sa amin. Ito kami dalangin sa mga Jesus. Amen and amen. So, pwede tayo makaupo. Una sa lahat, ako po ay nagpapasalamat sa Diyos sa pribilehiyo na ako po ay makapaghayag sa inyo ng salita ng Diyos. At ngayon po ay ating Thanksgiving. Mamaya, may sikapin natin na ma-connect yung ating aralin sa ating Thanksgiving ngayong oras na ito. But ngayon, sa ating text, katulad ng sa panalangin ko kanina, ang ating aralin ay very comforting and very encouraging para sa ating mga believers. And as we continue, we will know why. But for now, tingnan muna natin ang problema dito sa text. Okay? Katulad ng sabi ko kanina, ang ating talatang aaralin ay makukomfort kayo. Okay? Mai-encourage kayo. Pero, unahin muna natin yung problema dito sa text. Aralin muna natin ang ating talata. Balik na tayo sa Romans chapter 6. Sa Romans chapter 6,
Itinuturo ni Paul, remember, di ba, ilang buwan nating inaral tong Roma chapter 6. Paulit-ulit na tinuturo ni Paul na huwag na tayong magkasala. Sabi niya nga sa Roma chapter 6, verse 1 to 2, ano ngayon ang sasabihin natin? Patuloy ba tayo magkakasala upang sumagana lalo ang kagandaang loob ng Diyos? Ano sagot niya? Hindi, dahil patay na tayo sa kasalanan. Paano pa tayo mamumuhay sa pagkakasala? Yun ang sabi ni Paul. And Roma chapter 6, verse 6, sabi ni Paul, alam natin ang dati nating pagkatao ay naipako na. Ulit po, alam natin ang dati nating pagkatao, yung old nature natin, ay naipako na sa krus kasama niya upang mamatay ang ating makasalanan pagkatao at nang hindi na tayo maalipin ng kasalanan. And verse 6, chapter 6, verse 12, dagdag pa ni Paul, huwag na ninyong paghariin ang kasalanan sa inyong mga katawang may kamatayan upang hindi na kayo maalipin ng masasamang hilig nito. So mga kapatid, nakita natin sa previous chapter na pinupush ni Paul na huwag na tayong magkasala. Bilang mananampalataya, dapat hindi na tayo magkasala. Pero pagdating dito sa chapter 7, parang kumambyo yata si Paul. Basahin natin Chapter 7 beginning verse 14, sabi ni Paul, alam natin ang kautusan ay spiritual. Ngunit ako'y makalaman at alipin ng kasalanan. Anong sabi ni Paul? Ako'y makalaman at alipin ng kasalanan. Sabi niya pa sa chapter 7, verse 15, hindi ko maunawa ng aking sarili sapagkat hindi ko ginagawa ang gusto ko sa halip. Ang kinasusuklaman ko, ang siya kong ginagawa. Sabi niya pa sa verse 18 ng chapter 7, alam kong walang mabuting bagay na nanatili sa aking katawang makalaman. Kaya kung naisin ang mabuti, ngunit hindi ko nga lamang magawa ang mabuting ninanais ko. So, tila ba na wala siyang kakayanan na gawin ang mabuting ninanais niya? Kaya nga dito, sa mga talatang ating inaaral, ay may mga Bible believers, mga kapatid, listen to this, may mga naniniwala na, o may mga mananampalataya na naniniwala na nung sinulat ni Paul etong verses 14 to 15, dinidescribe niya daw yung sarili niya noong hindi pa siya mananampalataya. Yung sabi ng ilan. Sabi ng iba, okay, sulat niya ni Paul, walang question dyan, pero sabi ng ilan, ang pinapatungkulan dyan ni Paul ay yung sarili niya noon. Yung testimony niya noon, nung hindi pa siya mananampalataya. Yung sabi nila. Pero tama kaya yun? Kasi ang batayan nila, verse 14, sabi doon, ako'y makalaman at alipin ng kasalanan. Di ba, alam naman natin na ang mananampalataya hindi nalipin ng kasalanan. Kaya sinasabi nila, tignan mo, verse 14 pa lang. At sabi pa din naman ni Paul sa verse 15, sapagkat hindi ko ginagawa ang gusto ko. And same sa verse 18, ngunit hindi ko nga lamang magawa ang mabuting ninanais ko. Kaya mapapaisip tayo, kasi alam natin na ang mananampalataya sa tulong ng biyaya ng Diyos ay may kakayanang makasunod sa kalooban ng Diyos. Kaya mga kapatid, kung hindi natin susuriin ng mabuti, malilito tayo. Why? Kasi sabi ni Paul sa chapter 6, huwag na tayong magkasala. Bakit pagdating dito sa chapter 7, tila ba nagko-compromise si Paul? Kaya nga may mga nagsasabi na itong verses 14 to 25 ay testimony ni Paul noong hindi pa siya mananampalataya. Pero tama kaya yun?
check natin. Paano natin malalaman? Paano natin malalaman na ito ay hindi testimony ni Paul noong siya ay hindi pa mananampalataya? Paano natin malalaman yun? Check natin yung grammar, mga kapatid. Pag chinek natin yung grammar nito, ilang beses gumamit si Paul ng verb na present indicative plus first person singular. So ilang beses binanggit ni Paul yung word na I do. I understand, I hate, I practice, I do not want, I consent, I keep on doing, I delight. Yun ay mga verb na present indicative. Hindi ito past tense. Present tense ang ginagamit niya. Di ba alam naman natin, di ba, merong past tense, merong present tense, merong future tense. Ang tenses na ginamit niya dito, hindi past tense, hindi niya dinidescribe yung nakaraan niya. Ang dinidescribe niya, mga kapatid, yung kalagayan niya, noong mismong sinusulat niya, itong mga salita na ito. Kaya hindi maaari na itong mga talata, verses 40 to 25, ay hindi po pwedeng dinidescribe niya yung kanyang nakaraan. Kasi sa mga tenses na nakita natin, puro present tense yun. So, okay. Ito ay testimony ng isang Kristiyano. Okay? Hindi na to. Okay, didebunk na natin yun. Hindi na to testimony ng hindi mananampalataya. Sige, testimony na to ng isang mananampalataya. Pero ang tanong ngayon, yes, mananampalataya na to. Pero anong klaseng mananampalataya? Sabi naman ng iba, ito si iba talaga yan, dami talaga. Sabi ng ilan, mananampalataya ang sumulat nito, pero anong klaseng mananampalataya? Karnal daw. Karnal na mananampalataya ang sumulat nito. Anong batayan nila? Chapter 7, Romans chapter 7, verse 14. Basahin natin sa King James. Basahin ko. For we know that the law is spiritual. Ulitin ko. For we know that the law is spiritual, but I am carnal, sold under sin. Oh. Carnal nga. Carnal ba talaga? Carnal na Kristiyano yung sumulat nito? Ang problema, mga kapatid, ang sabi ni Paul sa verse 22, ito na. For I delight in the law of God after the inward man. For I delight the law of God. Mga kapatid, walang karnal o immature na mananampalataya na nagdi-delight sa salita ng Diyos. Di ba pag sinabing delight, di ba? Yung minanan niya, yung nasasarapan siya na pagbulay-bulayan na aral ng salita ng Diyos, walang karnal na gano'n. Walang mananampalataya na gano'n. And Romans chapter 7 pa din, verse 25a, sabi pa ni Paul, I thank God through Jesus Christ our Lord, mga kapatid. Walang karnal na mananampalataya, walang karnal o immature na mananampalataya na ganito na lang magpasalamat sa Diyos. Yung mga karnal, kapag natanggap na yung panalangin niya, hindi na magpapasalamat yan. Di ba? Yung mga immature na mananampalataya, pray ng pray yan kapag may kailangan. Pero pag natanggap na, wala na. Okay, back to normal. Walang karnal na mananampalataya na lubos-lubos magpasalamat sa Diyos. At ang may kakayanan lamang na mag-delight sa law of God at lubos na magpasalamat na Diyos, iyong taong malalim sa pananampalataya. Tulad nino? Tulad ni Paul. Ang sumulat ito. At mga kapatid, noong sinulat ko ni Paul, bagito ba siya sa pananampalataya? Hindi.
Masusulat mo ba ang buong aklat ng Romans kung immature ka o carnal kang mananampalataya? At ang Book of Romans, ang pinaka-rich in theology sa lahat ng epistles sa New Testament. Kaya pag natapos natin ito, theologian na kayo, no? Mga kapatid, hindi ito masusulat ng basta-basta na lamang na mananampalataya. At para sa akin, si Paul ang pinakamahusay na theologian sa kaysaysayan ng Kristyanismo. Wala nang iba. At itong chapter 7 ay ang kasalukuyang testimony ni Paul kung ano ang kalagayan niya. Dito sa verses 14 to 25, ikinukwento ni Paul yung kanyang sitwasyon. Kaya ako nga nasabi na very comforting tong message na to kasi dahil sa chapter 6, napakabigat na tinuturo ni Paul. Remember? Ano sinasabi ni Paul sa chapter 6? Huwag na tayong magkasala. Hindi na dapat tayo magkasala. Kumbaga bilang isang Christians, hindi na dapat tayo o wala na tayong karapatan na magkasala. Ang bigat. Ay? Kasi ang standard ng Diyos sa mga mananampalataya ay holiness. Yun ang standard ng Diyos. Kaya nga sabi ni Peter, be holy for God is holy. Pero ito na. And here's the dilemma. Chapter 6, sabi ni Paul, huwag na magkasala. Wala na kayong karapatang magkasala dahil kayo mananampalataya na. Pero ito ang tanong, paano pag nagkasala ka? Paano pag nahihirapan akong sumunod sa Diyos? Paano pag natalo ako ng kasalanan? At yun yung madalas na tinatanong sa akin ng mga kabataan. Hindi na ba ako mananampalataya? At kung babasahin natin itong chapter 7, nakapahayagan ng karanasan ni Paul, ay makukomfort tayo. Ano yun, bakit? Kasi sabi niya doon, verse 14, sabi, alam natin na kautusan ay spiritual, ngunit ako'y makalaman at alipin na kasalanan. Hindi ko maunawa na aking sarili sapagkat hindi ko ginagawa ang gusto ko sa halip, kinasuklaman ko ang siya kong ginagawa. 18, sabi niya, alam kong walang mabuting bagay na nanatili sa aking katawang makalaman, kaya kong naisin ang mabuting, ngunit hindi ko alam magawa ang mabuting na nais ko. Sa 19, sabi niya, sapagkat hindi ko ginagawa ang mabuting gusto ko, ang masamang hindi ko gusto ang siya kong ginagawa. Many times, ako, personally, kinakausap ko yung sarili ko eh. Siyempre, pero mahina lang, hindi malakas. Pag malakas, iba na yun. Many times, pag nakita ko ni Praise, binubuka ko yung bibig ko, tapos walang, sabi ni Praise, nagsasalita ka na naman ng walang sinasabi. Many times, kinakausap ko yung sarili ko eh. Tinatanong ko yung sarili ko, sinasabi ko sa sarili ko, bakit mo ginawa yun? Bakit mo sinabi yun sa kanya? Bakit marumi pa rin yung isip mo? Mananampalataya ka na. Nakaka-stress, no? But when I read this chapter 7, mga kapatid, nakita natin yung sitwasyon ni Paul na nagkakasala din pala siya. Nahirap din pala siya na makasunod sa utusan ng Diyos. Mga kapatid, pag nalaman natin yun, makukomfort tayo eh. Alam niyo kung bakit? Kasi si Paul na sobrang lalim na sa pananampalataya, si Paul na sobrang lapit na sa Diyos, eh nagkakasala din pala. Makukomfort tayo, di ba? Hindi dahil natutuwa tayo dahil nagkasala din si Paul. Hindi ganon. Huwag natin katuwa yun. Natutuwa tayo, nakukomfort tayo kasi hindi lang pala tayo nag-iisa. Maging si Paul na napaka-godly. Hirap din pala. At dito sa ating aralin, mga kapatid, makikita natin ang great
tension between flesh and spirit. Kaya nga title natin ngayon, Flesh and Spirit. Merong matinding tensyon between sa laman at espiritu sa buhay ng isang mananampalataya. Tanong, bakit merong tension? Review lang tayo ng onte, nabanggit ko naman ito kanina. Sasabihin kasi ng iba, kaya may tension kasi nasa iyo pa din ang old nature mo. Ganun ba yun? Tama ba yun? And that is wrong. Why? Dahil sa sa 2 Corinthians 5:17, sabi ni Paul, therefore, if anyone be in Christ is a new creature. The old things are passed away. Behold, the new things have come. Sa Tagalog sabi doon, kaya kung nakipag-isa na kay Kristo ang isang tao, isa na siyang bagong nilalang, wala na ang dati niyang pagkatao, sa halip, ito'y napalitan na ng bago. At ano sabi ni Paul, Romans chapter 6, 5-6, sabi niya doon, sapagkat kung kasama na tayo ni Kristo sa isang kamatayan katulad ng kanyang kamatayan, tiyak na tayo ay makasama rin sa muli niyang pagkabuhay katulad ng kanyang muling pagkabuhay. Alam natin na ang dati nating pagkatao, sa English sabi doon, old self or old nature, sabi doon, ang dati nating pagkatao ay naipako na sa krus kasama niya upang mamatay na ang ating makasalanan pagkatao at nang hindi na tayo maalipin ng kasalanan. Wala na yung dati nating pagkatao. Right? And logically speaking, hindi po pwede na at the same time, luma at bago ka pa din. Pwede ba yun? Bagong luma? May ganun ba? New creature ka na pero kasi pa rin old nature mo. Tama ba yun? Meron bang bagong luma? Okay, bagong bilay, pero luma na yun. At isa ka ng bagong nilalang, wala na yung dating pagkatao, wala na yun, sabi nga ni Paul eh. And now, mga kapatid, hindi pa rin natin nasasagot yung tanong na bakit may tension? Bakit nga ba may tension? Hindi dahil na sa atin pa rin yung old nature natin. Alam niyo kung bakit mayroong tension? Mga kapatid, kasi kahit isa na tayong bagong nilalang, nasa katawan pa rin tayong makalaman. Nasa flesh pa rin tayo. Kaya tayo nagkakasala, kaya tayo ay nagkakasala pa din, kahit new creature na tayo, kasi nasa unredeemed flesh pa rin tayo. Okay? Basahin ko ulit, verse 14 ng chapter 7. Alam natin ang kautusan ay spiritual, ngunit ako'y makalaman at talipin ng kasalanan. Kaya nga kapag nawala na tayo sa katawang lupang ito, hindi na tayo magkakasala, di ba? Pag wala na tayo dito sa physical body, kapag lumisan na tayo, kapag humiwalay na yung ating soul sa ating katawang lupang, magkakasala ba tayo? Hindi na. Bakit tayo nagkakasala? Dahil lumapang ba tayo? Hindi, dahil sa katawang pali tayong makalaman. At mga kapatid, kaya ngayon, mananampalataya na tayo. Mga kapatid, mananampalataya ka na. Kung ano yung dinanas ni Paul, madadanas mo din. Ano yun? Yung great tension between flesh and spirit. Yung tension between new creature and unredeemed flesh. And as we go on sa testimony Paul, gusto ko munang makita ninyo yung ebidensya na kung ikaw ba ay totoong mananampalataya na at totoong lumalago na. Mga kapatid, may tatlong bagay ako na i-share sa inyo na dito sa text na ating aaralin, makikita natin yung ebidensya ng isang taong mananampalataya, totoong mananampalataya, at ebidensya ng taong lumalago o lumalago na sa kanyang
pananampalataya. Unahin natin, hatred to sin. Okay? Ang ebidensya na ikaw ay mananampalataya at lumalago ka na sa pananampalataya, nabanggit rin ni Brother Jake Manila, meron ka ng hatred sa kasalanan. Hate mo na yung kasalanan. Verse 14 to 17. Alam natin ang kasalanan ay spiritual, ngunit ako'y makalaman at alipin ng kasalanan. Hindi ko maunawaan ang aking sarili. Di ba ganun na tayo mga mananampalataya? Hindi natin maintindihan yung sarili natin. Sapagkat hindi ko ginagawa ang gusto ko. Hindi ko magawa. Sa halip, ang kinasusuklaman ko, ang siya kong ginagawa. Ngayon, kung ang ginagawa ko, ang hindi ko gusto, nangangulugan, sumasang-ayon ako na mabuti ang kautusan. Yun pa rin yun sa chapter 7. Yung point ni Paul na hindi masama ang law. Verse 17, kung gayon, hindi na ako ang may kagagawa niyon, kundi ang kasalanan na natili sa akin. Okay, hindi sinabi ni Paul na siya ay nasa kasalanan pa din. Kundi ano sabi niya? Ang kasalanan na nanatili sa kanya. Hindi niya sinabi na ako ay nasa kasalanan. Walang ganun. Ang sabi niya, ang kasalanan na nanatili sa akin. Yung sinful flesh. Okay. At tulad ni Paul, ang totoong mananampalataya at mature ay meron ng pagkamuhi sa kasalanan. Big deal na, para sa isang Kristiyano, big deal na ang magkasala. May mga kabataan nga nagsasabi sa akin na kapag kasama nila yung mga dati nilang mga kaibigan at naririnig nila ang lulutong magmura, tapos yung mga kwentuhan bastos, naiirita na sila. Parang hindi gusto na nilang umalis. Hindi na ihirap na silang makatagal sa mga ganong klaseng kwentuhan. Meron pa nga nag-share sa akin, ang sabi niya, may mga kaibigan siya dati na ini-encourage siya na pagsamantalahan na yung girlfriend niya. So nakipagtalo siya. Nakipagtalo siya kasi sinabi niya na mali yun. Sinabi niya sa mga unbeliever niyang kaibigan noon na masama yun, kasalanan yun. At dahil doon, hindi na sila nagkasundo. At kapag may mga ganun nagsishare sa akin, ang ginagawa ko, pag may mga bata nagsishare sa akin, titignan ko na sila, tapos hinitian ko. Kasi mga kapatid, pag may hatred ka na sa kasalanan, palatandaan nyo na totoo kang mananampalataya. At sinasabi ko sa kanila, ang madalas kong binabanggit, kapag nandun ka sa kwentuhan na hindi maganda, at hindi ka mananampalataya, mahihinis ka ba? Hindi, baka sasakyan mo pa nga, di ba? Hindi ka mananampalataya? Pag sinabi sa'yo, nang hindi mo mananampalataya na kaibigan, nalin mo na yan. Baka sakyan mo pa. Kung hindi ka mananampalataya. Kaya may tension kasi mananampalataya ka na, meron ka ng hatred sa sin. Isa na tayong bagong nilalang. Born again na. Mananampalataya na. Dahil mga kapatid, kung totoong mananampalataya, ang taong totoong mananampalataya, meron ng pagkamuhi sa kasalanan. Kaya kung nagpo-profess ka na mananampalataya ka at wala kang pagkamuhi sa kasalanan, magsimula ka na mag-isip. Baka hindi ka totoong mananampalataya.
Meron nga mananampalataya ko noon, ilang beses mo nang sasabihan, na kasalanan to, na masama to. Kahit pa ulit-ulit ka na, parang walang narinig, ikaw pa masama. Mananampalataya ba yun? Dahil mga kapatid, ang tanda na ikaw ay totoong mananampalataya ay meron ka ng pagkamuhi sa kasalanan. At habang palalim ng palalim ka sa pananampalataya, pabigat din ang pabigat yung pagtingin mo sa kasalanan. Katulad ng binanggit ko, big deal na para sa iyo yung kasalanan. Pero pag hindi big deal sa iyo, parang wala lang. Mag-isip-isip ka. Pangalawa, una, hatred to sin. Second is battle with sin. Basahin ko verse 18 to 23. Alam kong walang mabuting bagay na nanatili sa aking katawang makalaman. Kaya kong naisin ang mabuti, ngunit hindi ko nga lamang magawa ang mabuting nananais ko. Parang kanta ni Andrino, gusto kong bumayad pero hindi ko magawa. Sapagkat hindi ko ginagawa ang mabuting gusto ko. Ang masamang hindi ko gusto, ang siya kong ginagawa. Kung ang ginagawa ko ay hindi ko nais, hindi na ako ang gumagawa nito, kundi ang kasalanan na natili sa akin. Nabanggit niya ulit. Hindi niya sinabi na nasa kasalanan siya, kundi binanggit niya, pangalawang beses na binanggit ni Paul, na yung kasalanan ay nananatili sa kanya. And verse 21, ito ang natuklasan ko. Kapag nais kong gumawa ng mabuti, ang masama ang malapit sa akin. Na-experience nyo na ba yun? Kapag desire mo na gumawa ng mabuti, ang daming hadlang. Napapahirapan ka. Tapos, easy lang na magkasala. Kaya nga mas madaling gumawa ng kasalanan kaysa gumawa ng mabuti. Yung mga kabataan, wala ka nga lang gawin, kasalanan na yun, di ba? Hindi ka maghugas ng plato, hindi ka magwalis sa bahay. Verse 22, sa ikabuturan ng aking puso, nalulugod ako sa kautusan ng Diyos. Yes, sabi ni Paul, I delight the word of God, the law of the Lord. 23, ngunit may ibang kapangyarihan sa mga bahagi ng aking katawan na nasalungat, na kontras sa tuntunin ng aking isip. Ipinapaalipin ako ng kapangyarihan ito sa kasalanang nananatili sa aking katawan, mga kapatid. May mga mananampalataya na nagbabahagi sa akin. At nakikita ko na stress sila. Napapansin ko na struggle sila. Distress sila. Dahil nga struggle sila sa kasalanan. Kapag may mga ganong mga kabataan, o hindi man kabataan, na lalapit sa akin, tapos iba mag-aas ng prayer kasi may kasalanan na struggle sila. Pero kahit stress sila, katulad ng bagay ko kanina, inigitin sila. Kahit nakita ko na hirap na sila sa kasalanan, ako natutuwa ako eh. Ayun, bakit? Kasi tanda yun na mananampalataya siya. Good news yun. Paano good news? Siyempre, ang mga mananampalataya lang, yung mga totoong mananampalataya lang, ang nag-i-struggle sa kasalanan. Dahil ang mga hindi mananampalataya, walang struggle sa kasalanan yan. Nag-i-struggle lang yan sa bunga ng kasalanan nila.
Pero ang totoong mananampalataya, kapag ikaw ay nag-i-struggle, para sa akin, good news yun. Kasi totoo kang mananampalataya. At dahil yung mga hindi mananampalataya, walang struggle yun eh. Paano sila mag-i-struggle? Nandun nga sila sa kasalanan. Nag-i-enjoy nga sila sa kasalanan. Paano sila mag-i-struggle? Yun nga yung gusto nila. Doon nga sila nasasarapan. Doon nga sila nag-i-enjoy. Nag-struggle ba yun? Enjoyment para sa kanila yun. Pag nabuko lang sila, doon sila nag-i-struggle. Diba? Pag nabuko na may kape, kapag nabuko na may ginagawang hindi maganda, pag nalaman, nahuli ng pulis na nagda-drugs, doon sila nag-i-struggle eh. Pero ang totoong mananampalataya, mga kapatid, merong struggle, merong pakikipagbuno. At ito yung totoong spiritual battle. Kaya in reverse, mga kapatid, kung hindi ka nag-i-struggle sa kasalanan, bad news para sa'yo. Dahil kung wala ka ni katiting na struggle sa kasalanan, sorry to tell you, wala ka talaga sa Panginoon. Dahil ang totoong mananampalataya, nag-i-struggle sa kasalanan niya. Nahihirapan. Ano sabi ni Paul? Yung iniisip ko, yung hindi ko magawa. At yung ayaw ko, yun yung nagagawa ko. Na meron pang isang law, na meron kapangyarihan na doon sa aking laman. Na imbis sa spirit, yung isip ko, yung masunod ko, yung aking laman na nasusunod ko. Merong struggle. At habang palago ka ng palago sa pananampalataya, pa-intense ng pa-intense yung laban natin sa kasalanan. Kasi kahit maliit na bagay lang yan, nakikita mo na kasalanan eh. Hindi ka tulad dati, hindi ka mananampalataya, parang wala lang. Pero ngayon mananampalataya ka na, big deal na siya yun. Makikipag-away ka pa nga eh, para sa katotohanan eh. And then next, and lastly, pangatlo, una, hatred to sin, battle with sin, and then lastly, victory over sin. Basahin ko verse 24 to 25. Anong saklap ng aking kalagayan? Sino kaya ang magliligtas sa akin sa kalagayang ito? Na nagpapahamak sa akin. Wala nang iba kundi ang Diyos sa pamamagitan ni Jesucristo na ating Panginoon. Salamat sa Kanya. Ito nga ang kalagayan ko. Sa aking isip, pinaglilingkuran ko ang kautusan ng Diyos, ngunit sa aking katawang makalaman, pinaglilingkuran ko ang tuntunin ng kasalanan. Mga kapatid, yes, merong matinding labanan sa kasalanan. Merong matinding labanan sa buhay. Matindi yung laban natin bilang isang mananampalataya. Mabigat yung laban natin sa laman. Napakabigat. Pero mga kapatid, sa laban na meron tayo, hindi laging talo. Okay? Sa battle na meron tayo sa kasalanan, hindi tayo laging KO. Hindi tayo laging na-out. Dahil mga kapatid, meron tayong Diyos. Ang sabi ni Paul, salamat sa Kanya. Salamat sa Panginoong Jesus. Sino magliligtas sa Kanya? Walang iba kundi ang Diyos. Mga kapatid, dahil sa Panginoong Jesus, may kapangyarihan na tayong
magkaroon ng victory over sin. Dahil kay Jesus, may kakayanan na tayong mapagtagumpayan ng kasalanan. Mga kapatid, hindi laging tayo. Sa laban natin sa laman, hindi tayo laging talunan. Hindi tayo laging bumbong. Diba sabi nga, Romans chapter 8, for God is with us, who can be against us? Kung ang Diyos ang kakampi natin. Kung ang Diyos ang nasa panig natin. Sino laban sa atin? Wala. Kaya mga kapatid, matindi ang labanan. Pero may kasama ka sa laban. Walang iba, kundi ang Diyos. At dahil sa Kanya, magkakaroon tayo ng victory over sin. Katagumpayan patungkol sa kasalanan. I remember the testimony ni R.C. Sproul. Si R.C. Sproul isang theologian. Matalis ko siya pinapangyan na nabasa. Maging si R.C. Sproul, nag-i-struggle siya sa kasalanan. Kahit napakahusay niya sa theology, grabe. Kahit anong iba sa kanyang question, kaya niya explain na kaya mo nawain yung kanyang explanation. Pero, share yung testimony at kung saan siya nag-i-struggle. At ang isa sa mga struggle niya, nakasalanan si sigarilyo. Sobrang hirap. Simula nung naging Christian siya, napagtanto niya na hindi kalooban ng Diyos na siya ay magsigarilyo. At hirap, di ba alam niyo naman, yung mga nagsigarilyo dati, ang hirap talaga iwan ng sigarilyo, di ba? At si R.C. Sproul, struggle siya sa Yossi. Struggle siya sa sigarilyo. At nung bago siya mananampalataya, siyempre, nag-ask siya ng prayer, isa sa mga sinadjust sa kanya, sabi sa kanya, yung kahan ng sigarilyo, lagyan mo ng picture ni Jesus Christ. Para every time na hugutin mo yung tawag doon, taha, nakita mo yung picture ni Christ, mga ba na? Oo, konsensya ka na. Pero sabi niya, every time na nadudukuti niya, nakikita siya, tinanggal niya yung picture. Tapos, syempre, struggle siya eh. Gusto niya talaga mapagtagumpayan eh. Suggest naman sa kanya, ito gawin mo. Maglagay ka ng pako ng mail sa bulsa mo. Para every time na kukuha yung sigarilyo mo, makikita mo yung pako at makikita mo kung ano yung ginawa siya ni Christ, diba? So, ginawa niya every time na kukuha siya sigarilyo, naiirita pa rin siya. Pinatawin. Sabi, wala pa 2 minutes. Nung nakita ko yung bako, pinapon niya agad. Tapos nagsigarilyo na siya. Na-experience siya naman. Nilihan sa doon siya. Natumba na. Wala pa rin epekto. At mga kapatid, sabi niya doon, simula nung naging Christian siya, umabot ng 10 taon. Magaling sana. 10 taon. Bago siya, hindi nakapagsigarilyo ng isang araw. Isang araw lang. Isang taon niya inabot para magkaroon siya. Record holding. Yung kanyang record, isang araw siyang hindi nagsigarilyo. Umabot ng 10 taon. Tapos ito mga kapatid, umabot naman ng 25 years bago siya hindi nakapagsigarilyo na isang buwan. At umabot pa mga kapatid, umabot pa ng another 10 years
bago niya nag-iwan yung sigarilyo. Ang Diyos. Struggle siya. Ulit yung theology na, napakahusay sa theology. Kaya makakaano tayo makakahanap tayo ng comfort kay RC at kay Paul. Kasi maging sila na napakalalim sa pananampalataya, meron pa rin struggle sa kasalanan. Nahihirap pa rin, na sinisikap sumunod. Makakapit tayo mga mananampalataya. Hindi habang buhay talaga tayo. Yes, yung struggle talaga agad buhay ka mayroong struggle. Pero hindi naman po pwede habang buhay yung isang kasalanan na hindi mo pagtagumpayan. Kapatid, tutulungan tayo ng Jesus. Tutulungan tayo ng Diyos. At alam ko, yung bawat isang mananampalataya na nandito, meron tayong pinagdadaan ng kasalanan. Yung iba hindi lang, yung iba karumal-rumal ng kasalanan yung pinagdadaan, na struggle sa kasalanan. Pero kung totoo kang mananampalataya, merong katagumpayan. Hindi laging tayo. Let's all stand up this way. Tulad ni Paul, anong sabi niya? I thank God. Nagpapasalamat ako sa Diyos sa pamamagitan ni Yesu Cristo. Mga kapatid, in our Thanksgiving, niligtas tayo ng Diyos sa kasalanan sa impyerno. Why not naman na tayo ay magpasalamat sa Diyos sa pamamagitan ng ating mga handog sa Kanya. Let's all pray. Ang dakilang Diyos, makapangyayari sa tayo. Tunay nga na bilang isang mananampalataya, nasa gitna kami ng tension between flesh and spirit. Dahil mabigat yung battle, mabigat yung laban. Tulad ni Paul, yung iniisip niya, kung maging yung iniisip namin na gusto namin maglingkod, pero yun tayo. Many times, pag Sunday nga, struggle na tayo kung magsisimba tayo, hindi. Kaya, alam namin, sa bawat struggle namin, may katagumpayan. At yung katagumpayan na yun ay hindi dahil sa aming kakayanan, hindi dahil sa aming husay, kundi dahil sa iyong biyaya sa buhay ng Diyos sa amin. And why not, Panginoon? Tulad ni Paul, hindi ay magpasalamat sa iyo. Sa mga ginawa mo sa amin, sa paglilitas mo sa amin, sa pagbigay mo sa amin ang buhay ng mga yan. Bakit hindi ka namin pasalamat? Bakit hindi kami maghatog sa iyo, Panginoon? At alam namin lahat ng bagay na mayroon mo ay galing din sa iyo. Wala kang pagmamayahay sa mundong ito. Pinanganak kami hubad, Panginoon, babalik kami ang hubad. Wala kami pagmamayahay, Panginoon, nakadepende kami sa iyo. Walang taong hindi nakadepende sa iyo. Kaya marapat lamang na kami balik, Panginoon, ng pagpapasalamat. Through our offering, Panginoon. Through our gifts to you. This thanksgiving is what we pray in Jesus' mighty name. Amen.